yan din talaga yung scripture na ibinigay sa atin ngayong umaga. So, ibig sabihin, ang turo na mapapakinggan natin ngayon is para talaga to sa atin. Para ito sa mga totoong naglilingkod sa Diyos. Yeah. Kaya hindi tayo dapat magtaka, church, sa ating paligid kung ano ang nangyayari. Amen po ba? Dahil ang salita ng Diyos sa umagang ito ay para sa kanyang mga anak na totoong naglilingkod sa kanya. Amen? Amen. Amen. So, kamusta po? Alam po, no, bawat isa, actually, church, nung sinabing akong magturo, ang pumasok lang sa isipan ko that time na ang gusto kong i-share o gusto kong ituro is about commitment. No? So, habang hindi pa malinaw sa akin kung ano ba talaga yung word na nais ipaturo ng ating Panginoon sa umagang ito. So, actually, nawibis na siya bago siya pumasok sa isipan ko at bago ko nahanap yung verse na ating pag-aaralan sa umagang ito. Amen po? Makipagbukas po kayo sa aklat ng awit, chapter 37, verse 1 to 7. Amen? And Pastora Beth, pakibasa din po siya sa Tagalog pag after ko po siyang basahin sa English. Psalms 37 verse 1 to 7. Amen? Sabi dito, do not fret because of those who are evil, or be envious of those who do wrong. For like the grass, they will soon wither. Like green plants, they will soon die away. Trust in the Lord and do good. Dwell in the land and enjoy safe pasture. Take delight in the Lord, and He will give you the desire of your heart. Commit your way to the Lord. Trust in Him, and He will do this. He will make your righteous reward shine like the dawn, your vindication like the noonday sun. Rest to the Lord, and wait patiently for Him. Do not fret when people succeed in their ways, when they carry out their wicked shames. Hallelujah, Jesus, God. Salamat, Lord, sa mga salitang mo, Panginoon, God, sa umagang ito, Lord. Lord, dalangin ko, Panginoon, God, na samahan mo ko, Panginoon, God, sa aking paghahayag ng iyong salita, Panginoon, God. Itago mo ko, Panginoon, God, sa iyong likuran, O Lord Jesus, upang, Panginoon, sa lahat ng pagkakataon, God, ikaw lamang ang mapapurihan at maihayag, Panginoon, God. Hayaan mo rin, Panginoon, God, na manatiling bukas ang aming puso at isipan, O God, upang anuman ang aming marinig, O God, ay malaya naming maunawaan, O Lord, at ito'y maisabuhay ng bawat isa sa amin, God. Hallelujah, Jesus. In Jesus' name we pray. Amen. So, Pastora Beth, pakibasa nga po siya sa Tagalog. 37 verse 1 to 7. Huwag kang mabalisa dahil sa masama. Huwag kang mainggit sa liko nilang gawa. Amen. Katulad ng damo, sila'y malalanta. Tulad ng halaman, matutuyo sila. Umasa ka sa Diyos ang mabuti gawin. At mananahan kang ligtas sa lupain. Kayawin mo hanapin ang kaligayahan at ang pangarap mo'y iyong makakamtan. Ang iyong sarili sa Kanya itinalaga, tutulungang ganap kapag ika'y nagtiwala. Ang kabutihan mo ay magliliwanag tulad ng araw kung tanghaling tapat. Sa harap ni Yahweh ay pumanatag ka, maging matyagang maghintay sa Kanya. Huwag mong kaingitan ang gumiginhawa sa likong paraan umuunlad man sila. Amen. So, church, kamusta po ang ating mga puso sa ngayon? Amen. Alam ng Diyos na ang bawat isa sa atin ay may mga pinagdadaanan, hindi po ba? Amen. May mga problema, may mga bigat sa ating buhay. At alam niyo ni Lord, alam ni God na may mga bagay tayo na sabi nga nakaraan na parang gusto na lang nating takasan. Amen? Na mas gusto na lang nating maglaho kasi nga hindi na natin alam yung mga katugunan sa ating mga problema. Amen po ba? Amen. So, alam ng Diyos kung ano ang pinagdadaanan natin lahat na naririto ngayon. Hindi po. Kaya niya ibinigay itong mga salita kasi tinanong ko siya, God, ano bang pwede kong ituro or ano bang gusto mong ipahatid sa iyong mga anak
dito sa verse 1, do not fret or be envious. Yes. Huwag daw tayong mainggit sa mga tao or huwag nating pansinin yung mga gawa ng tao sa labas. No, kung minsan kasi, di ba, tayo, di ba, bilang isang lingkod ng Diyos, nagtatanong tayo minsan, bakit Lord? Bakit kung sino pa yung hindi naglilingkod sa'yo, sila pa yung pinagpapala? Bakit Lord? Kung sino pa yung hindi nagbibigay ng oras sa'yo, sila pa yung nananagana. Yeah. Hindi ba natatanong natin pa, Lord? Yeah. Amen. So sabi dito ni Lord, kasi ayaw niya, kaya binigyan niya itong salita na ito, kasi ayaw niya, sinabi, huwag tayong mainggit, hayaan natin silang gumawa ng masama. Church, remember, God is in control. Amen. Alam ni Lord kung ano ang ginagawa nila, at alam din ni Lord kung ano ang ginagawa natin sa Kanya. Sa Kanyang tanan. Alam ni Lord kung ano ang ginagawa natin paglilingkod sa Diyos. Ang sabi ni Lord dito, huwag daw tayong mainggit. Bakit niya to sinabi? Kasi ayaw niya na maagaw tayo ng mundo. Ayaw niya na magkaroon tayo ng, alam niyo na, ayaw niya na isipin na natin, buti pa sila. Doon na nga lang din ako sa kanila. Kasi, kahit sila hindi naglilingkod sa Diyos, nananagana naman sila eh. Di ba, magkakaroon tayo ng kaisipan na gano'n. Amen. Amen po ba? Kaya ayaw yun, kaya niya binigay ang salitang ito. Charles, alam niyo, Charles, this is the one strategy of the devil. Yeah, exactly. Ang mawala tayo sa focus ng Panginoon. Yung mga tao sa labas, payayamanin niya yun, pananaganahin niya, para ang mga tao sa loob ng simbahan ay naisin na rin na lumabas at wag nang mag-stay sa simbahan. Amen? This is the strategy of the devil, church. Akala lang nila nananagana sila. Akala lang nila mayaman sila kahit wala sila sa Panginoon. But sinabi ng Diyos dito, ang kanilang kayamanan, ang buhay na mayroon sila is just temporary. Amen? Balang araw, lahat ng mayroon sila, mawawala, lahat ng mayroon sila, malalata, and soon, they will die. Amen. They will enjoy But if you are in the God, hindi tayo dapat malungkot. Bakit? Dahil may God tayo. God is the important sa lahat ng bagay. Siya ang pinaka-importante sa buhay natin. We have God. Wala man tayong kayamanan na sa labas. Wala man tayong sasakyan, bahay, pero but we have God. God is the most important of all in our life, church. Amen. So bakit natin kailangang mainggit? Amen? Na alam naman natin na balang araw ang lahat ng mayroon sila is just temporary at mawawala yung church. Come on. Amen? David, yung meron sila, ibabalik ng Diyos sa atin. Yes. Amen. Amen. Lahat ng mayroon sila, si God ang may-ari ng lahat ng yan church. Amen? But if wala sila sa Lord, hindi nila yan mamanahin. Come on. Pero sinabi niya ni Lord sa kanyang salita, just trust in the Lord, church. God is talking. God is talking to you now. Ano man ang pinagdadaanan mo ngayon, bigat, ibigay natin yan. Pag sila ang turo ko, church, ibigay natin yan sa ating Panginoon. Amen? Sabi niya dito, delight yourself to the Lord. Amen? Ano bang ibig sabihin ng delight? Church, yung kapag sinabing delight, ang sabi sa verse, hallelujah, Jesus, take delight in the Lord and He will give you the desire of your hearts. Amen. Amen? Ang sabi ng Diyos, yung sarili mo, italaga mo sa Kanya, unahin mo siya, know Him better. I-prioritize mo siya sa buhay mo, kapatid. Hindi ibig sabihin na, alam mo, dito yung iba, dito sila, tawag nito, nawawala eh. Sabi ng Diyos, ibibigay ko ang lahat ng desire ng puso mo. Na ngayon nag-desire ka, God, gusto ko ng bahay, gusto ko ng kayamanan, gusto kong managana, gusto kong sumikat, amen? Gusto ko ng lahat ng karangyaan sa buhay. Kaya Lord, itidelete muna kita para lahat ng yun ay aking matatanggap. Amen?
Yun ang alam ng iba sa verse na to, church. Pero hindi yun ganun. Pag sabing delight kasi, kapag prioritize mo yung Panginoon, nag-focus ka sa Lord, ibinigay mo yung sarili mo sa Diyos, ang lahat ng desire mo ay mapabago. At ang magiging desire mo is lahat is tungkol na sa ating Diyos. Amen. Kapag dinesire mo ang bagay na about sa God, siyempre ibibigay niya yun sa atin, hindi po ba? Mag-change na yun kung dati nung hindi mo pa dinidelight si Lord sa buhay mo. Gusto mo lang na relax ka lang, maging mayaman, marami kang pera, yun na yun. Kontento ka na doon. Pero yun ba yung kalooban ng Diyos na maging kontento ka sa yaman dito sa mundo? No. Kaya sinabi ni Lord dito, delight yourself at babaguhin niya kung ano yung desire ng puso mo. At kung ang desire ng puso mo na yan is about sa kanyang kaharian, is nakaline doon sa nais niya sa buhay mo, it will be happen. Amen. Mangyayari at mangyayari ito. Amen? Church, no? And, hallelujah, Jesus. Pag sabing delight yourself, lahat no, your personal desire, ibigay mo yan sa Diyos. Ipasa Diyos mo yan at si God na ang kikilos sa mga nais mo sa buhay mo. Amen? And mag-focus po tayo dito sa verse 5. Sabi dito, Commit your way to the yes. Lord. So, bago tayo pumunta dito, about delight, minsan kasi, ang mga tao, kapag ginusto nila ang isang bagay, siyempre may gagawin ka. Pero hindi sila nakapokus doon kung ano ang dapat gawin mo para makamtan mo ang bagay na yun. Ang mga tao, iniisip agad nila is yung pakinabang. Amen. Yung bunga. Doon agad. Diba tayo, pag tayo nagtanim, ano ang nasa kaisipan natin ito? Yung, maging honest tayo. Pag nagtanim tayo, ano ba yung ini-aim natin? Bakit tayo nagtanim? Umani, hindi ba? Bunga. Pero ang tao, nakakalimutan nila kung sino ang nagpo-produce ng bungang bunga. Amen? Nakakalimutan nila kung sino ang magbibigay ng bunga na ang dapat muna nilang i-priority, dapat muna nilang alagaan is yung puno na magbibigay sa kanila ng bunga. Pero ang iniisip nila agad, bunga, kaya hindi nila nakakamtan ang bunga nila. Nagtanim sila at pinabayaan at naghintay sila ng bunga. Amen? Sabi ni Lord dito, di ba, delight yourself first. Kumbaga, i-attach mo muna yung sarili mo doon sa magbibigay sa'yo ng bunga. Doon sa magbibigay sa'yo ng blessing bago mo makamtan ang pagpapalang iyon mula sa Diyos. Amen. Amen? Come on. Amen, church? So yung tao kasi, no, syempre nag-i-aim na agad sila doon sa magiging prize ng gagawin nila. Hindi nila, nakalimutan na nila kung ano ang major prize. Amen? Humahabol sila sa mga prizes na consolation prize na lang pala. Amen? Yeah. Habol sila na habol. Iniisip na nila agad. Nakalimutan nila yung major prize is si Lord. Yeah. Consolation na lang lahat ng mga pera. Kayamanan na yan. Yeah. No? Akala nila yun na ang major. No. That's not a major. Dahil ang major prize na dapat mayroon tayo is only God Himself. Amen. Pag mayroon kang Diyos sa buhay mo, tiba-tiba ka na. Paldong-paldong ka na dyan. Ang sinasabi ng iba na yan, marami kang pera, kayamanan, paldo ka na. No. Pag wala kang Diyos sa buhay mo, hindi ka matatawag na paldo. But if you have God in your life, paldong-paldong ka na kapatid. So, You have everything. Amen. then commit ourselves. Ano bang sinabi? Pag sinabing commit, church, ano bang ibig sabihin nito? Hallelujah, Jesus. Commit everything, no? To our Lord. Lahat. To commit means to fully hand over everything to God. Amen? Lahat ng mayroon ka, allowing Him to guide you, to lead you sa lahat ng mga bagay na ginagawa mo. Minsan ang mga tao, kaya sila nalilis ng landas, kaya sila napapahamak, kaya nagkakaroon ng problema, kasi hindi nila inaalaw si Lord na kumilos sa kanilang buhay. Amen? Ginagawa lang nila kung ano ang nais nilang gawin. Sabi dito, commit
commit everything to God, church. And even your purse, your worries, your disappointment. Amen? And make God as the centers of our life. Amen? If you commit it to God, sa lahat ng gagawin mo, lahat ng yan ay magiging successful. Amen po ba? Kasi bakit? Kasama mo si Lord sa buhay mo. And also commit, ang sabi dito, church, is entrusting and unburdening. Means lifting of control and hallelujah, means letting go of control of your anxieties and heavy loads to God. Amen. Now, church, may mga bagay ba tayong nakakabigat ngayon sa ating buhay? Mga problema na hindi natin alam kung paano na natin gawa ng solusyon? Sabi ni God dito, commit yourself to Him. Ibigay mo, i-unload mo lahat ng kabigatan mo sa Diyos. Ibigay mo sa Kanya. I-commit mo sa Diyos, church. Kung hindi na natin kaya, tutulungan tayo ng Panginoon na bitbitin ang lahat ng Amen. Amen? Ipagkatiwala natin ang lahat sa Diyos kasi God is in control at alam niya kung hanggang saan lamang ang ating kakayahan. Amen? And commit also is say, to rule, diba? Sa Hebreo, words of Hebreo, means to rule a heavy boulder unto someone most stronger, which is our God. Amen? Yes. Naniniwala ba tayo, church, na ang lahat ng ibinigay natin na laban sa Panginoon ay Kanyang ipapanalo? Amen. Naniniwala ba tayo na ang lahat ng problema na tinaas natin sa Panginoon ay Kanyang bibigyan ng solusyon? Yes. Amen. So, Hallelujah. we need to worry. Bakit natin kailangan magamba? Hindi ba deserve ni Lord na pagkatiwalaan natin siya, church? Hindi ba deserve ni Lord na ibigay natin yung fully trusted to Him para makagalaw siya sa buhay natin? Amen? Kasi minsan nananalangin tayo, this is true. Nananalangin tayo, Lord, help me. Lord, hindi ko na alam ang gagawin mo. Gagawin ko, Lord, ibibigay ko to sa iyo, but then, after nating manalangin, we still worried. Wala tayong trust ating Panginoon. Amen? So how, God, na makakilos siya sa buhay mo kung hindi mo siya pagkatiwalaan? Sabi niya dito, roll onto God lahat ng bigat na mayroon ka. Kung may binubuhat ka na bato na mabigat na hindi mo na kaya, ibigay mo yan sa Lord at siya ang magbubuhat nito para sa iyo, church. Pero kapag binawi mo ang batong yan, sa palagay mo, matutulungan ka pa ba ng Diyos? No. Patuloy mong bibit-bitin ang mabigat na bato na yan, church. Amen? Sabi ni Lord dito sa kanyang salita, rest on me. Amen? Ibigay mo ang lahat ng kabigatan mo sa akin. Buksan niyo po. Sabi niya dito, God is care about, no? Sabi sa 1 Peter 5:7, pakibasa po. Mas maganda siya sa Tagalog. Pastor Robert, sabi ng Diyos dito, 1 Peter 5:7. all your anxiety and Speak yours. Amen? ipagkatiwala ninyo sa Kanya ang inyong mga alalahanin Amen. sa bagay sapagkat siya ay may malasakit sa inyo. Amen. Hindi ba, church, sinabi yun ng Diyos? Ipagkatiwala natin ang lahat sa Kanya. Amen? Hallelujah. And, maniwala tayo na ang lahat ng bagay na inilagay natin, lahat ng laban, ipapanalo yan ng ating Panginoon sa buhay natin. Amen. And, dito sa verse niya, hallelujah, Jesus. Sa 7, rest into the Lord. Amen. Pag sabing rest, church, na ay magpahinga ka, ano bang ibig sabihin nito? Halimbawa, pumunta ka sa nagbakasyon ka, nag-relax ka, nag-rest ka. Ano ba ang ginagawa mo para magpahinga? Mag-relax. Hindi ba? Nag-chill ka, tinatanggal mo lahat ng mga alalahanin sa isip mo. Amen? Iniiwasan mo mga problema kasi gusto mong ma-relax ka. Ma-unload ka
ating buhay. Patiently waiting for Him, church. Amen? Yes. Amen po ba? Amen. Alam niyo, may isa akong kwento. Narinig ko itong kwento. Tawang-tawa ako. Hindi ko mapigilan. Kahit saan ako pumunta, naaalala ko siya. Alam niyo, may isang staff sa isang company. Ngayon, punong-puno na siya ng bigat, alalahanin, as stress. No? Kaya ang ginawa niya, nag-hire siya ng isang tao na mamumroblema para sa kanya. Na maghahandi lahat ng stress niya. Na mag-iisip lahat ng stress niya. So, mag-hire siya ngayon. So, naka-hire na siya ngayon ng tao. So, lahat ng stress, ibinabasa niya sa taong yun para siya ang mamroblema at ma-free at maging malaya siya sa stress na yun. So, ang kaibigan niya, tinanong siya, Brother, how much magkano ba, Tagalog na lang, magkano ba ang kailangan mong ibayad sa taong yan? Sabi niya, sabi ng staff na yun, about $1,000, sabi niya ganyan. Tapos sabi ng tao, ha? Saan mo kukunin ang pambayad niya? Ang laki-laki. Sagot niya, bahala siyang mamroblema. Siya ang mamroblema kung saan niya kukunin ang pambayad ko sa kanya. Kaya ko nga siya hinari para isipin lahat ng stress na mayroon ako. Kaya bahala siya mag-isip kung saan niya kukunin ang ipambabayad ko sa kanya. Amen? Di ba, church? Sabi ni Lord, rest on me. Naranasan na ba natin na may mga bagay tayong hindi na kaya? Hindi na natin magawa ng solusyon. Ang tanging magagawa na lang natin ay ipagkatiwala ito sa Diyos. Mayroon na ba tayo ganun, church? Amen. Amen? So, nung pinagkatiwala natin yung sa Diyos, inalis natin yung sarili natin sa alalahanin, sa takot, sa pangamba, sa stress. Ang tanong, pinahiya ba tayo ng ating Panginoon? Ang tanong, hindi ba kumilos sa Diyos ang Diyos sa buhay natin? Hayaan ba ng ating Panginoon na pamapahiya ang kanyang anak na lubos na nagtitiwala sa Kanya? Amen. No. And then, Lord, ikaw na bahala. Hindi ko na alam eh. Kumilos ka, Lord. And then, kumilos si God sa buhay mo. Dahil pinagkatiwala mo sa kanyang lahat. Buong-buo. Trust without borders. Amen. Amen. Naranasan niyo yun. Amen. Ako kasi naranasan ko yun. At alam niyo ba napakasarap Yeah. pag naranasan niyo yun, church? So, ito yung gustong sabihin ng ating Panginoon. Magtiwala tayo sa Kanya. Amen? Pag hindi na natin kaya, ibigay na natin kay God. At siya na ang bahala sa lahat. Amen? Church, may gusto lang akong gawin. Alam niyo, ang sabi ng Diyos sa kanyang salita, yung ating kaisipan daw, ituon natin sa mga makalangit na bagay, hindi sa mga makamundong. Yes. Amen. Bakit? Kasi kapag ang ating kaisipan nakatuon dito sa mundong mo, sa makabundong bagay, diyan pumapasok ang mga alalahanin. Worry, stress, anxiety. Amen? Pero kapag tinuon mo ang kaisipan mo sa makalangit na bagay, ano ang mararamdaman mo? Masaya. Payapa. Excitement, masaya. Can we do that, church? Pwede ba natin siya i-try? Amen. I-try natin? Amen? Amen. Hallelujah, Jesus. So, gawin natin, no? Bago ko tapusin ang aking turo, gusto kong i-try natin ito, church. I-try natin ipikit ang ating mga mata. Lahat tayo. At wag natin bubuksan hanggat hindi ko sinasabi. Amen? Ipikit natin ang mga mata kasi pag binuksan natin, madidistract tayo. Right? Close natin yung mga mata natin, guys. I-close natin ang mga mata at simulan nating isipin ang mga makalangit na bagay. Amen? Kumbaga parang yung isip mo ngayon, maglakbay ka sa mga makalangit na bagay. Yung parang ipil mo sa sarili mo na parang lumulutang ka sa alapaap. Amen? Tanggalin mo lahat ng mga bigat, worry, anxiety, lahat ng mga problema, lahat ng mga alalahanin mo, iiwan mo. Iiwan mo muna para maramdaman mo naka-floating ka. Na parang nakalutang ka, Charles. At isipin mo lahat ng
nararamdaman, yung problema, walang worries, lahat kasayahan lang, aawit ka lang sa Panginoon. Amen? Lahat ng pagkain, masagana, walang worries, walang stress. And then, just try to smile. Ngumiti ka, church, and huminga, inhale, exhale. No? I-try mo yung makahinga ka na walang bigat kang nararamdaman. Kasi kapag may problema ka pa, kapag hindi mo pa yan nilit go ngayon, mararamdaman mo na sa paghinga mo ay may kabigatan pa, church. Now, huminga ka, inhale, exhale, hanggang maramdaman mo na parang kang nakalutang, na parang nasa presensya ka ng Diyos, na iniisip mo lang si God, at huwag mong isipin yung mga alalahanin mo. Subukan mong inhale, exhale. Kung meron pang bigat, isipin mo kung anong bigat na yun at i-unload mo. I-unload mo, church. Amen? Sabi ng Diyos sa kanyang salita, ibigay mo lahat sa akin ng alalahanin mo. Lahat ng bigat, ibigay mo sa akin ngayon. Amen? Magpahinga ka sa presensya ko at ako na ang bahalang kikilos sa lahat ng problema mo. Magtiwala ka sa Diyos. I-enjoy mo yung presensya niya, yung mga bagay na masaya kasama siya, yung mga makalangit na bagay. Tanggalin mo muna ang lahat ng mga worries. Ibigay mo ito sa Diyos ngayon din, church. Amen? And then try. Inhale and exhale. Mag-relax ka. Mag-rest. Sinabi ni Lord, rest on me. Rest on me. Amen. Now, buksan mo ang iyong mga mata. Amen. So, anong naramdaman mo, church? Gumaan ba? Or baka may bigat pa rin kasi hindi nyo binigay kay Lord? Try nyo huminga. Lahat. May bigat pa rin ba? Kapag wala na, ibig sabihin, kinuha na yun ni Lord. And wag na natin itong patuloy. Amen. Don't try to take it back. Amen? Dahil sinabi niya sa kanyang salita, give it to me. I care for you. Lahat ng mga alalahanin mo, ibigay mo sa akin. Kasi I care for you. Yes. Amen? So, thank God. May mga bagay na hindi na natin kontrolado. Yes. Ang kailangan na lang natin gawin is ipagkatiwala natin to sa Kanya. At hayaan natin siyang kumilos, Diyos. Amen? Huwag na huwag natin babawiin. Don't take it back. Trust God without tortures. Kaya ang title ng turo ko ngayon, Rest in the Lord. Magpahinga ka sa presensya ng Panginoon. Without any worries, without any anxieties, without any problems na dapat hindi naman natin pinoproblema. Dahil ito ay problema na ng ating Panginoon. Amen. Amen? Amen. God bless everyone.